dilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan, at malalaglag mula sa langit ang mga bituin, at mayayanig ang mga kapangyarihan sa kalawakan. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susunugin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig, at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag sumisipot na ang mga dahon sa sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Gayon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang mga bagay na ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya, nagsisimula na. Tandaan ninyo, magaganap ang mga bagay na ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay sa ngayon. Mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi magkakabula. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise be Jesus and Mary. Ngunit walang nakakaalam ng araw o oras ng pagsapit niyon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. At Blessed Sunday. Ayan. Sana isama natin sa ating misa, ating mga kapatid sa Kabikulan, no, na ngayon ay dinadaanan ng bagyong Pipito. No, at hopefully, humina at hindi magkaroon ng malaking damage o mawalan man ng mga buhay sa pagdaan ng bagyong Pipito. No? At alam niyo po, no, ang bagyong Pipito at ang ebanghelyo natin ay tungkol sa pagwawakas. No? Bakit? Kasi po, malapit na ang katapusan ng ating taon ng liturhiya or liturgical calendar. No? Sa susunod na linggo, atin ang ipagdiriwang ang Kristong Hari. No? At dahil diyan, no, ang ating mga liturhiya ay patungkol sa katapusan. Tadadadang. Yan. No? At meron akong isang kwento sa inyo tungkol sa katapusan. Gusto niyo bang marinig? Yan. Sa mga nakarinig na, silent na lang. Sa mga hindi pa, makinig kayo. No? Merong isang barbero. No? At nagkaroon siya ng break, ibig sabihin blessing. Bakit? Kasi may nagpagupit sa kanyang foreigner, no? Amerikano. No? So nung ginugupitan na niya, check. No? Nung tapos na dun sa nagkaroon ng problema. No? Kasi sabi niya, paano ko ba sasabihin tapos na yung gupit? No? At tapos na rin yung kanyang pag-ahit doon sa foreigner. So habang dala niya yung pang-ahit, sinabihan niya yung foreigner, "This is the answer," at tumakbo yung foreigner. Kasi hindi niya alam kung paano sabihin tapos na, sinabi niya, "This is the end, sir." At dahil dun sa narinig ng foreigner, no, tumakbo sa takot. No? Kasi nga, parang akala niya, papatayin siya kasi the end man. No? So, alam niyo po, no, paano ba natin harapin ang katapusan?
the end. No? Pero alalahanin natin, whether we like it or not, darating ang katapusan. Wala mang, sabi nga, walang forever. Hindi po ba? No? Walang tatagal. No? Lahat ng bagay dito sa mundo ay mayroong katapusan. No? Kaya nga, alam niyo po, kada Nobyembre, no? Saan tayo dinadala ng simbahan pag Nobyembre? Sa sementeryo. No? Kaya nga ang simbahan nagbibigay ng plenary indulgence sa mga bumibisita ng sementeryo. Sino ba dito nakabisita na ng sementeryo? Taas ang kamay. Ayan. No? At bakit na tayo nagbubisita ng impyerno tuloy, ng sementeryo? No? Bakit tayo nagbibisita ng sementeryo? No? Bagamat yung iba doon baka nasa impyerno, hindi natin alam, no? Pero binibisita natin ang sementeryo kasi pinapaalala natin sa ating sarili at sa ating mga mahal sa buhay na tayo ay mayroong ding hangganan, no? Na mayroong katapusan. No? Pero hindi tayo dapat malungkot. Of course, normal lang yun, natural. No? Isipin natin na mayroong ding kabutihan ang pagkakaroon ng katapusan. Kasi bakit? Diba? Kung ikaw ay malungkot ngayon, matatapos ang iyong kalungkutan. Kung ikaw ay mahirap ngayon, matatapos ang iyong kahirapan. Diba? Kung ikaw ay may sakit ngayon, matatapos ang iyong sakit. No? So, hindi lahat ng katapusan ay masama at pangit. May mga katapusan sa ating buhay na nagbibigay sa atin ng pag-asa at ligaya at kapayapaan. Katulad niyan, nandiyan mayroong bagyo. Pero alam natin na kahit na mayroong bagyo, matatapos din yun. Dadaan din si Pepito, aalis din siya. Walang nagtatagal. Di po ba? So, dapat tingnan natin, hindi lang yung negative side ng katapusan, kundi yung positive side. Sabi nga ni Father kanina, nakikinig ako dun sa isang homily, sa airport, sino ba rito nakapunta na ng airport, nakasakay na ng eroplano? Yan. Di po ba? Sa airport, alam niyo runway, runway, kung saan doon lilipad yung eroplano. Di ba sa runway, wala kang makikita, straight lang yan. No? Tapos, minsan, sa dulo, meron ng pader. Pero ibig bang sabihin, ibubunggo yung eroplano doon sa pader? Hindi. Yun ang nagsasabi o nagpapaalala sa piloto na kapag dadaan na siya sa runway, once na makita niya na yung pader, ano man yun, kailangan na siya unti-unting tumaas at umakyat at lumipad. Ganon din ang buhay natin bilang Kristiyano. Kaya pinapaalala sa atin ang katapusan kasi gusto ng Panginoon na isipin natin ng ating buhay hindi dito lamang sa mundo. Kung hindi, doon sa Panginoon. Kaya nga sabi ko sa isang funeral mass, anong tawag sa Tagalog ng mga namatay? Napakagandang word sa malalim na Tagalog kung anong ibig sabihin ng patay. Anong tawag natin mga Tagalog sa mga namatay? Hoy, mga Tagalog! Anong tawag natin sa mga namatay? Ito, Bicolano pa nakasagot. Saan ba yan? Sumakabilang buhay. Di po ba?
ang tawag natin sa mga namatay ay sumakabilang buhay. Ibig sabihin, hindi naman talaga nawala, hindi natapos, sumakabila lang. Ang pinakamasama yung sumakabilang bahay. Ayun. Hindi masama yung sumakabilang buhay. Ang masama yung sumakabilang bahay, sinister o sinisis. Yan ang masama. Pero tingnan nyo, di po ba? Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, huwag tayong matakot na may katapusan. Ang importante, ating paghandaan. At paano natin paghahandaan? Gamitin ng tama ang ating mga oras at panahon. Ayun. At ang unang matatapos, alam natin, di po ba? Ang unang matatapos yung oras. Kita nyo, anong oras na ngayon? Tapos na yung alas 7. Tayo nasa alas 9 na lang, di po ba? Then, ang alas 9, habang ano pa yan? Tatagal ba yung alas 9? Hindi. Mamaya matatapos na yan. Magiging alas 10 na. Di po ba? So, natatapos ang oras. Ang tanong, paano mo ginamit yung oras na yun? Ang problema natin, ang sakit natin, mga tao, kasama na ako, I confess, no? Problema natin ay maghahanda tayo kapag malapit na. Di po ba? Sa mga estudyante dyan, ayan, bata-bata sa langit, sa mga estudyante, di ba? Pag exam, kailan magkakadamakmak na mag-review? Pag malapit na yung exam, di po ba? Ayun, no? Pero pag malayo pa yung exam, TikTok pa more. Facebook pa more. Doon pa. Di po ba? Hintayin muna natin yung oras saka tayo maghahanda. Kaya nga ang Panginoon, kita nyo, wise si Lord. Wise ang Panginoon. Hindi niya sasabihin kung kailan siya darating. Bakit? Kasi gusto niya paghandaan nating mabuti. Gusto niya na gamitin natin ng tama ang ating oras at panahon. Huwag nating sayangin. No? Lalong-lalo na yung ating pagmamahal sa ating mga pamilya at mahal sa buhay. Habang maaga pa, sabi ko nga, no, na nandyan pa yung nanay mo, nandyan pa yung tatay mo, mahalin mo sila. Magpatawad ka. No? Kasi pag dumating ang panahon, no, na nawala na sila sa akin, bakit mo kami iniwan? Di po ba? At alam nyo, sabi nga nung aming parish priest, hindi ko nakakalimutan, one time na nag-serve ako sa kanya doon sa aming parokya, sa aming parish priest, sabi niya, alam mo, yung mga umiiyak ng malakas sa mga patay, no? Sa funeral o sa paglilibing, ay yung mga taong minsan hindi man lang nagmahal doon sa namatay. No? Bakit? Kasi umiiyak sila kasi hindi na nila may padama doon sa namatay yung kanilang, sinayang nila yung oras na ibinigay sila sa kanila ng Diyos para mahalin yung taong yun. At nagsisisi sila dahil wala na silang pagkakataong ibigay yung pagmamahal na yun. No? Di po ba? Ang daming bulaklak kapag na. No? Pag may sakit, ang daming pagkain, pero pag malasog ba, wala na. Di po ba? Kailangan, mga kapatid, handa tayo. At ating harapin ang katapusan ng mayroong pag-ibig at positive. No? Meron tayong paghahanda na hindi nananakot. Ayan. No? Kasi ito yung pagkakaiba natin sa ibang mga reliyon. Alam niyo po ba yun? Kaya nga, alam niyo, sa church, no? Hindi niyo ba napansin?
Iba yung Apocalypse sa Revelation. Di po ba? Sinong gumagamit ng word na Apocalypse sa Biblia? Tingnan natin kung sa mga katikista dyan. Sinong gumagamit ng term Apocalypse sa Biblia? At sinong gumagamit ng term na Revelation sa Biblia? Sino gumagamit ng Apocalypse sa Bible? Term na Apocalypse sa book sa Bible. Sino? Protestant o Catholic? Dalawa lang naman yan eh. Protestant ang Apocalypse. O Revelation? Anyway, assignment niyo yan. Alamin niyo, no? Ano bang ginagamit na term nating mga Katoliko? Apocalypse ba o Revelation? Revelation. Very good. Ay, salamat. Kita niyo? Bakit Revelation ang ginagamit natin? There's something good with that. Bakit? Kasi i-reveal lang. No? The end is only a revelation. It's only a showing, ipakita kung anong mangyayari. There's nothing wrong with that. Walang masama doon. Ang mahirap yung Apocalypse. Ayan, no? Alam ko yung mga iba sa inyo, fans ng X-Men. Apocalypse. No? Ano yung Apocalypse? No? Yung Apocalypse, yun yung catastrophe, keso magugunaw na, magiging dugo yung buwan. So that's not. Yun yung mga ng mga iglesia, ng mga dikibuloy, yung mga sasabihin nila, magbago na kayo kasi matatapos na ang mundo. Ayan, yan yung mga sinasabi ng mga protestante, ng mga ang pananakot. Sa Bisaya ano yung pananakot? Ano yung pananakot sa Bisaya? Paghadlok. Hadlok. Panghadlok. Di ko ba? Ang simbahan hindi nananakot. The church never scare us about the end of time. What the church is teaching us is to prepare with a joyful heart, with a good heart, with a loving heart. Kaya nga, di ba? Anong ginagamit ng church na term, beautiful term, sa, I think, Hebrew ba yun? O Greek? Maranatha. Di ba? Ayan, maririnig niyan sa Advent, di ba? Yung word na Maranatha. Ano ibig sabihin ng Maranatha? Sabihin, come Lord! Mating ka na Lord! Tagal-tagal mo naman. The church is saying, Lord, come. We need you. We don't care if anything ends. Wala kaming na pakialam kung paano matapos. Pero ang gusto namin, Lord, dumating ka na. Di ba? Yun ang importante. That's why the church uses the word revelation in order for us to enter into this preparation, awareness, vigilance at the end in the coming of Christ. No? Ayan. So, meron na kayong dadalhin sa inyong pag-uwi sa bahay. Tatanong nyo sa inyong mga kapitbahay, anong term ng Catholic? Apocalypse or Revelation? No? At din nyo makikita, no? The two side of the coin, yung pagkakaiba. At kita nyo, gaano kaganda ng ating pananampalatayang, how beautiful is our Catholic faith regarding the end of time. Praise be Jesus and Mary.